Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw sa ating mga tagapakinig dito po sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilan, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS Evox receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. Balik shortwave radio na rin po ang Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan po tayo sa ibayong dagat para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at mga seafarers. Ang ating pong English program tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga panayam sa mga napapanahong isyu at mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, mga segmentong business, sports at showbiz. Antabayanan po sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, pagbibigay tulong sa mga lugar na tinamaan ng Bagyong Basyang pinabibilis ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang ulat mula kay Raquel Bayan. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga gobernador ng mga probinsyang matinding naapektuhan ng Bagyong Basyang upang siguruhin na mabilis at maayos na naipatutupad ang relief at recovery efforts sa lugar. Sa pulong, iniutos ng Pangulo ang maagang paglalabas ng pondo bago pa man tumama ang kalamidad, gayon rin ang pagpapasimple sa mga proseso upang mapabilis ang pamamahagi ng tulong at ang mabilis na distribusyon ng binhi upang agad na makapagsimulang muli ang mga magsasaka. Kabilang din sa mga direktiba ni Pangulo Marcos ay ang paghahanda ng financial assistance at ang pagpapalakas pa ng river clearing operations upang mabawasan ang panganib ng muling pagbaha. Iniutos rin ng Pangulo na dapat gawing mas simple ang proseso upang masiguro na ang tulong ay mabilis na makararating sa mga pamilyang nangangailangan nito. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Pansamantala muna natin puputulin ang ating balitaan dito po sa programang Ang Pilipinas Ngayon upang bigyang daan ang Presidential Communications Office briefing sa pangunguna po ng ating PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. walang patid sa pagsulong sa maayos at komportableng transportasyon sa bansa. Kasama na dito ang kauna-unahang Metro Manila Subway. Kaninang umaga, personal na pinangunahan ng Pangulo ang pagtatayo ng Kalayaan Avenue at Bonifacio Global City o BGC stations. Magdurugtong ang dalawang istasyon
sa Pasig at Taguig. Kasama ng Pangulo, si Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez at iba't ibang opisyal ng pamahalaan sa nasabing inspeksyon. Ayon sa Pangulo, inaasahang higit 200,000 passengers kada araw ang makikinabang sa BGC stations sa unang taon ng operasyon nito. Kapag nakumpleto na ang buong linya ng Maynila or rather Manila subway system, mas bibilis ang biyahe mula Valenzuela hanggang BGC. Mula sa mahigit 1 oras ay magiging 29 minutes na lang. Magbibigay din ito ng kaginhawahan sa airport connectivity ng bansa. Mula Quezon City hanggang Manila Airport. Mababawasan ang travel time mula sa mahigit 1 oras hanggang sa 35 minutes na lang. Magkakaroon din ng koneksyon sa iba't ibang LRT, MRT stations at sa North-South Commuter Railway upang masiguro ang mas komportabling paglipat ng tren. Sa mga hakbang na ito ay ng pamahalaan ay bahagi sa mas malawak na pagsasaayos ng pampublikong transportasyon. Kabilang dito ang mas malaking pondo para sa railways, pag-upgrade ng mga stasyon at diskwento at cashless payments. Naglaan ang Pangulo ng 49.98 billion pesos para sa railway sector. Kasama rin dito ang libreng Wi-Fi at patuloy na Love Bus libreng sakay sa piling lugar sa Metro Manila, Cebu at Davao. Sa kabuuan, layunin ng proyekto na wakasan ang matagal na suliranin sa trapiko at bigyan ng mas ligtas, mabilis at maayos na biyahe ang mga Pilipino. Hangad ng Pangulo na mabigyan ng maraming oras ang bawat pamilyang Pilipino. Ang liderato ni Pangulong Marcos Jr. ay hindi lang gumagawa ng riles, kundi gumagawa ito ng konektadong landas para sa isang mas maunlad, mas maaasahan at inklusibong bagong Pilipinas. Today, we proved to the world something we once thought would be impossible. A subway in Metro Manila, strengthening Metro Manila's connectivity to all the nearby provinces. It has been a constant consideration affecting our daily decisions, and that is why this administration is determined to address these problems by providing sustainable, long-term solutions. This subway is one of those solutions. Panahon na upang matudukan ang dekadang paghihirap ng ating mga commuter. Hangad natin ang ligtas, mabilis at komportableng biyahe dahil ang oras ng bawat Pilipino ay mahalaga at bawat minutong matitipid ay oras na maigugugol ninyo kasama ang inyong mga pamilya. Dekalidad na edukasyon, tinututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alinsunod sa direktiba ng Pangulo, mas lalo pang pinalawak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang Tara, Basa program ng pamahalaan. Sa report ng DSWD, sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian, target na maabot ng programa ang 130,000 beneficiaries ngayong taon. Ang mga college students mula sa low-income families ang magsisilbing tutors at youth development workers sa ilalim ng programa. Nauna nang lumagda ng kasunduan ang DSWD sa Calaca City at Calaca City Global College upang maisakatuparan ang Tara, Basa program doon. Nakatakda ring lumagda ng kasunduan sa Secretary Gatchalian at ang lokal na pamahalaan ng Romblon State University at ang Department of Education or DepEd para sa programa. Sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., walang batang mag-aaral ang mapag-iiwanan sa dekalidad na edukasyon. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA News.
Good afternoon, Yusek. Kagabi po, ibiniro ni Ms. Sharon Cuneta, ang Pangulo, na tila nagkamali siya sa pagpili ng kanyang running mate ng tumakbo. What did the President have to say about that? Sa tingin nga ba ng Pangulo ay nagkamali siya sa pagpili ng running mate? Kung yun po ang opinyon ni Ate Shawi, ni Ms. Sharon Cuneta, at malamang karamihan sa ating mga kababayan, ay yan din po ang nararamdaman. So, opinyon po yun ni Ms. Sharon Cuneta, at nakita po natin na napangiti lamang ang ating Pangulo. At wala ho siyang binanggit na anuman, pag-agree or pag-disagree doon sa statement na yon. Wala po, nagandahan lamang po siya sa awiting bituing, walang ningning. Salamat po. Sunod na tanong mula kay Christian Yusores, DZMM. Yusek, may we ask for the palace for action on the alleged text messages between the President and former Undersecretary Adrian Bersamin, indicating that the President has knowledge on the alleged kickbacks received by high-ranking officials sa flood control projects? Actually, ang House of Representatives ay ginawa na po nila ang kanilang mandato. Sumunod sa proseso at natapos po ang usapin na sinasabing wala pong anumang basihan. Sa ngayon po, ang anumang pinapahid na issue ng korupsyon sa Pangulo ay atin pong pinasisinungalingan. Nakatuon po ngayon ang Pangulo sa pagtatrabaho para paunlarin ang ating bansa. Ang anumang paninira ng walang anumang basihan ay hindi dapat nagamit or magamit na armas para pahinain ang tiwala ng taong bayan sa ating gobyerno. One follow-up lang, ma'am. Some congressmen po are urging the Blue Ribbon Committee in the Senate to investigate the said allegation. And even si Congressman Levisti po, sabi niya, he has more evidences to prove that the President was aware of the kickbacks. Your comment po. Opinion nila yon. Follow-up question mula kay Ivan Mayrina, GMA. Yusek, mga appointees po ng Pangulo, itong pinangalanan si Undersecretary Adrian Bersamin na apo sa pamangkin din ng dating Executive Secretary. Doesn't the President see it fit na sabihan po itong mga dati niya appointee na magsalita at sila mismo ang magpasinungaling sa mga akusasyong ito? Hindi po natin po mapipilit kung sino man ang gusto magsalita at ayaw magsalita. Basta po ang Pangulo, isinususog niya po ang accountability at transparency. Follow-up question mula kay Chona Yu. Yusek, can the palace categorically deny that there is no such communication na palitan ng communication between the President and Yusek Bersamin? Nakita niyo na po ba yung communication? Sinasabi niya pong na nandito na yung pera and then Nakita niyo na po ba? replied. Nakita niyo na po ba? Sa mga balita po, sinabi po na So, wala pa rin po kami nakita. So, sorry, is that a challenge to those who are claiming that there are such communications to show them? Paano po natin mabibigyan ng katamang kasagutan, matalinong kasagutan, kung wala naman po pa tayo nakikita? Follow-up question mula kay Evelyn Quiroz, Filipino Mirror. Good afternoon, Yusek. Bali, hindi po magpapaimbestiga wala pong magiging aksyon ang Pangulo kasi po napakabigat po ng akusasyon na ito. Wala po ba siyang gagawing pag-iimbestiga or wala pong hakbang na gagawin? Even before, wala pa po itong issue na ito. Ang sinabi po ng Pangulo, moving forward po ang administrasyon para po sa usaping pang-ekonomiya. At kung ano man po ang dapat namin imbestigahan, yan po ay ibinibigay na po sa kamay ng Ombudsman, DOJ at ng ICI. Follow-up lang po, Yusek. So may balita rin po na may affidavit na ginawa si Yusek Bersamin. Handa po ba ang palasyo na sagutin ito sa takdang panahon? Hindi po tayo makakapagbigay muli ng anumang categorical na answer dyan hanggat wala pa po tayo nakikitang anuman. Thank you. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Good afternoon, Yusek. Ma'am, the Social Weather Station's 2025 fourth quarter survey showed that 54% of respondents were satisfied with VP Sara's performance, while the President has only 40. A survey done 24 to 30 November 2025. Reaction po ng Malacanang. And naniniwala po ba kayo sa resulta gayong lagi namang wala ang Vice Presidente? Ikaw nagsabi niyan na laging wala ang Vice Presidente. So, kung ang susunod mong katanungan sa nagbumula ang rating na to, hinahanap din po namin. Dahil kahit ano po maging numero dyan, ang katotohanan na ang Pangulo ang siya nagtatrabaho at ang ilan ay nagbabakasyon lamang, ay hindi po maaaring pasinungalingan ni naman. So sana po ang mga survey ratings na to ay hindi magsilbing paglilin lang
sa katotohanan kung sino ba talaga ang nagtatrabaho at sino ang hindi. Last na lang po. Ma'am, yung Ramadan will be starting February 18. Maglalabas po ba ng declaration ng Palace na isang holiday ito? I-update ko po kayo kapag ka po nasa atin na po ang anumang order or announcement. Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror. Good afternoon po, ma'am. Magtatanong lang po kami kung ano po yung na-discuss during po dun sa meeting ni President Marcos sa regional council meeting po dun sa Region 9 po. Opo, napag-usapan nila, nag-focus po sila sa mga proyekto. Nandito po ang sasabing Zamboanga Fish Port Complex na maaari pong matapos na ngayong taon. Napag-usapan din po ang malapit pong matapos. In 2 years, matatapos po ang Sindangan Bayog Lakewood Road, Improving Growth Corridors in Mindanao Road Sector Project, Daang Maharlika Improvement, Western Nautical Highway Network Improvement, and coastal roads along Rock Dive-In, Crystal, Azul Mar, Love, Pangpang, and Sola Beaches. At ang nais po ng Pangulo at inutos po niya, lalong-lalo na po sa DepEd na i-prioritize po ang mga education and skills training, pati po ang pagtapos ng mga proyekto na siyang magpapaangat sa buhay ng Pilipino, makakapag-improve sa education at magkaroon po ng modernisadong agri-fisheries development projects. Follow-up lang po, ma'am. Doon po sa mga projects na yun, wala pong binigay si President Marcos na gusto niyang matapos before mag-SONA siya sa July po. Ang nais po na malamang po itong hindi po natin na malalaman kung ito'y matatapos before the SONA. Pero yung pong bilanggit ko po kanina na Zamboanga Fish Port Complex ay matatapos po ngayong taon. Thank you po. Thank you. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon po. Yusek, kahapon nagsimula na po yung public consultation ng Kamara sa panukalang Anti-Political Dynasty Bill. Ano po yung reaksyon ng Malacanang? May rekomendasyon po ba ang palasyo para maging inclusive po ang public consultation? Nung nabanggit po ito mismo ni Senator Riza Hontiveros sa LEDAC at nalaman po niya na nagkoconduct na po ng consultation, public consultation, ay natuwa po ang Pangulo dahil ang nais po ng Pangulo ay maisabatas po ang nasabing bill, Anti-Political Dynasty Bill, dahil yan din po ang nais ng ating mga kababayan. Ma'am, follow up. Sakali pong hingin na maging urgent bill, sisertipikahan po ba ito ng Pangulo? Kapag ka po naibigay na po yung version ng dalawang kongreso, para po malaman kung dapat po ba itong i-certify as urgent, depende po yan sa provision, makakaasa po kayo dyan. Salamat, ma'am. Sunod na tanong mula kay Julie Baiza, 1PH. Hi, Yusek. Good afternoon po. Si Vice President Sara Duterte naniniwala daw po na may mga nagawang impeachable offense ang Pangulo. Una raw po yung pagpirma sa budget na alam daw ng Pangulo na galing sa bill na may mga blank pages at meron daw pong insertions. May sagot po ba ang palasyo? Unahin niya na po muna yung mga kaso niya bago niya tignan ang kaso ng iba. Sinabi din po niya, Yusek, na impeachable offense din daw po yung pag hindi ng isang opisyal kapag natatanong ng competency at kapag may nagsasabi daw na gumagamit siya ng illegal na droga. Unahin niya po yung sarili niya. At siguro mas maganda itanong niya yan sa kanyang ama. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Good afternoon, Yusek. Same po galing po sa naging interview ni Vice President Sara Duterte. She recently expressed concerns about the state of our country. Ang sabi niya po when she was asked about her plans for 2028, hindi niya direktong masagot yun because meron pa daw bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028. Lubog tayo sa basura, sa korupsyon, lubog tayo, walang maipagmamalaking big development at baka magising na lang daw po isang araw na walang maayos na gobyerno at magulong bayan. Ano po ang pananaw ng palasyo dito sa ganitong klaseng assessment from the Vice President? Unang-una, masasabi natin ang Vice Presidente ay bulag. Di niya nakikita kung anong ginagawa ng Pangulo. Kanina lamang po ay kababanggit natin kung ano magandang proyekto ng Pangulo patungkol sa ating transportasyon, patungkol sa ating edukasyon.
nananatili siyang bulag dahil malamang ay hindi niya pinanonood or ayaw niyang panoorin kung ano nagaganap na katotohanan sa mga ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon ngayon. Nakakalungkot lamang dahil yan ay galawang Duterte, showing the characteristics of an emotional vulture. Isang buitre. Nagpapanggap na concern sa kalagayan ng bansa when in fact, she admitted that she doesn't want to help the president in his projects for the country. Drama, pero walang gawa. Another question? Follow-up lang po. In response naman to your statement sa kanya noon nung tinanong po siya, tinanong po kayo about yung claim niya po about the senators, at the end of your statement, you said just tell it to the Marines. Ang sabi po ni Vice President Duterte that your earlier, yung statement niyo po ay hindi na dapat pinapakinggan at pinapansin dahil daw po buong mundo nakikinig sa statement niyo at nagdadala raw po kayo ng kahihiyan. Unang-una, hindi ko pala nasagot yung sumunod mong tanong kung meron pa bang bansa, right? Meron pa ba tayong bayan sa 2028? Yun muna yung unahin natin. Ang kanyang sabi ay malamang wala nang maging bansa or Pilipinas sa 2028. Kung ang kanyang hula ay magkakatotoo, malamang mangyayari yan kung ang isang leader na iboboto sa 2028 ay isang Manchurian candidate. Isang puppet na isang bansa, kung saan maaaring ipamigay ang ating yaman, ang ating karapatan sa ibang bansa. Meron po na naging tugon dati, ang dating Pangulong Duterte, na maaari tayo or gawin tayong probinsya ng isang bansa. So, kung isang Manchurian candidate ang ating boboto, baka nga maging probinsya tayo ng isang bansa. Huwag naman po sana. Patungkol dun sa nakakahiya po. Okay. Unang-una po, ang pagsasalita or pagsasabi ng katotohanan na siya ay nagiging source ng fake news, yan po ay katotohanan. Marami na po tayong beses na nagsabi na siya ang source ng fake news. At nandyan po, ulitin po natin para malaman po nating kababayan. Nandyan po yung kinuwento niya about sa altered police blotter ng Beverly Hills na pinost pa, most probably ng kanyang kaalyado, na si Mr. Bobby Tiglao. Nandyan din po ang mga AI-generated videos na napasinungalingan na at yan ay galing sa kanyang mga kaalyado, usually nanggagaling pa sa mga maisog. So, hindi po nakakahiyang magsabi ng katotohanan. Ang nakakahiya po ay umaming may kakilalang assassin at handang magpapatay ng Pangulo, ng First Lady, at ng dating House Speaker. Ang nakakahiya po ay hindi gumalang sa order ng court at manuntok ng sheriff. Bawal po yan sa batas. At ang nakakahiya din po ay gumamit ng mga fake na AFP certificate para sa Youth Summit, para palabasin na yung 15 million na mula sa Confi Funds ng DepEd sa pangunguna ni VP Sara ay ginamit di umano sa Youth Summit na pinasinungalingan po mismo ng AFP. At gumamit pa ng abogado sa katauhan ni Attorney Michael Powa para mapagtakpan ang paggastos sa 15 million confidential funds. Yan po ang nakakaya. At ang isa pa po, sabi po niya ay nakakaya tayo sa internationally, mas nakakahiya po yata ito. Dahil ito mismo ay na-news at nandyan pa po ang kanyang muka kung saan ipinakita dito isang vice presidente nag-threaten with her assassin laban sa Pangulo. Mas nakakahiya po ito. At muli, kung ganito lang po rin lang ang ating magiging leader, mag-isip-isip po tayo. Follow-up question mula kay Mads Moratillo, Net 25. Hi, ma'am. Regarding din po dun sa sinabi ni VP Sara sa isang interview, ang sabi niya ay
kung magkakaroon pa raw ba ng eleksyon sa 2028 kasi kaduda-duda daw po yung galawan ng administrasyon ngayon. Mag-iisip ka, bababa pa ba ito? Hindi, may mangyayari bang eleksyon o wala na? Thank you po. Yan pa, yung mga ganyang klaseng pananalita, manggagaling mismo sa Vice Presidente, alam naman niya po kung ano ang sinasabi ng batas. Abogado siya. Sana ginagamit naman po niya ang kanyang pananaw, hindi lamang sa paninira, hindi lamang sa paggawa ng intriga. Well, anyway, batid natin na ang sarili niyang ama mismo ay magaling gumawa ng intriga. Baka ganun po ang naging pananaw niya rin sa buhay. Sunod na tanong mula kay Luisa Cabato, Inquirer.net. Good afternoon po, Yusek. Tinawag po ni Senator Padilla ang mga kabataan na weak sa isang Senate hearing nitong Miyerkules. He also compared them sa mga kabataan noon na hindi daw iyakin at hindi rin daw uso yung salitang depression noon. And isa sa mga factor dito ay yung paggamit daw po ng social media. Ano po yung komento ng Palas tungkol dito sa statement niyo? Alam mo, ang opinion po ay hindi naman po natin dapat pang bigyan ng anumang tugon. Malamang lamang po ay mayroon lang gustong iresolba ang senador sa mga issues ngayon. Pero in general, hindi po naman dapat nating sabihin na ang ating mga kabataan ay mahina. Dahil ang kabataan ang siyang pag-asa ng bayan. Dapat manatili sa puso natin, sa isip natin, itong aral ni Dr. Jose Rizal na ang kabataan ang siyang pag-asa ng bayan. Kaya nga ang Pangulo, pinagbubuti ang mga programa para sa edukasyon, pangkalusugan, lalong-lalo na sa mga kabataan. Kung meron pong gustong iresolba si Senator Robin Padilla, siguro tignan na lamang po natin kung ano ba talaga yung nais niya para sa kabataan. But what are the implications of such statement coming from a senator to those who are already struggling from depression since it was mentioned sa hearing po? Mahirap pong manghusga kung ano ang magiging implikasyon nito. Siguro tignan na lamang po natin kung ano ba talaga ang nasa isipan at puso ng butihing Senator Robin Padilla. Huling tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon po. Yusek, hindi ko alam kung napanood niyo po yung bahagi nung sinabi ni VP Sara na nagbigay siya ng mensahe patungkol sa Valentine's Day sa inyong dalawa ni Pangulong Marcos. At ang bahagi po ng message niya, magkatuluyan daw sana kayo ng Pangulo. Reaksyon po ninyo at meron po ba kayong Valentine message din sa kanya? Napanood ko po yan. Dahil sa isang TV network ay tinranslate yung kanya sinabi sa lingwahe na Tagalog. So napanood po natin yan kung paano pa siya tumawa na may halong mali siya ang dating sa aking pananaw. So, ganito po bang leader tulad ni VP Sara ang dapat nating hangaan at dapat nating ilagay sa pedestal? Ang anumang salitang nagagaling sa kanya ay puro paninira, puro insinuation, puro ka-immoralidad. Ang Pangulo po ay mayroong pamilya, mapagmahal na asawa, mabuting ama. At ako rin po ay may pamilya. So sa isang tulad na ni Vice Presidente na magsasalita ng ganito, ito po ay napakababa bilang babae. At sa mga ganitong sitwasyon, yung kanya mga kaalyado na nagmamarunong sa communications at mga propagandista, isang hiling. Maaari niyo po bang turuan ang Vice Presidente sa kanyang communications? Bigyan niyo po ng Comms 101 para magkaroon naman ng konting, or rather, katiting na pagka-statesman. At ang aking message, Valentine message sa kanya, VP Sara, spread love. Not fake news, not immorality. Don't be a Chucky. May vote-in question po mula kay Helen Flores. Para sa inyo daw po, what is love? Wow. Love is my own Chucky. Husband ko, name niya ay Chuck.
Ayan na. Balik sa'yo, Yusek Claire. Nako, paano kung surprise po yan kay First Lady? I-announce na natin. Hayaan po natin na maging private ang kanilang pagsi-celebrate ng Valentine's Day. May pahabol po si Gilbert Perdes, DWIZ. Tungkol sa Valentine's Day? Opo, kung saan po kayo magba-Valentine's? Kasi sinagot niya, yung kay Pangulo dapat itatanong ko. Susundan mo ko? Actually, sa bahay lang. Sabi ng asawa ko, although, sabi nga natin, every day should be a Valentine's Day. Walang araw-araw dyan. Every day dapat magkasama kayo. Yun. Okay. Okay, thank you so much. Bunga ng tuloy-tuloy na pag-usig ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maibalik ang ninakaw na pera ng taumbayan, umabot na sa kabuang 76,803,560 pesos. Ang nakumpiskang sasakyan pa lamang ng mga diskaya. Ayon sa Bureau of Customs o BOC, sa pangunguna ni Commissioner Ariel Nepomuceno, lahat ng mga kikitain sa nakumpiskang sasakyan ay ibabalik sa National Treasury. Bahagi ito sa mga hakbang ni Pangulong Marcos Jr. na masuportahan ang iba't ibang programa ng pamahalaan at iuna ang serbisyong mapapakinabangan ng publiko. Noong Miyerkules, matagumpay na naibenta ng BOC sa halagang 29.025 million pesos ang 2023 Rolls-Royce Cullinan, kasama ang payong na pagmamayari ng mga diskaya. Nakatakdang maglabas ng schedule ang BOC para sa susunod na public auction ng mga nakumpiskang mamahaling sasakyan. Laging tandaan, si Pangulong Marcos Jr. ay porsigido na habulin, managot at ipakulong ang lahat ng mga sangkot sa korupsyon sa mga proyekto ng pamahalaan. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. At bago po tayo magtapos, nakatakda mamayang gabi na pangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ikalawang yugto ng Chinatown Revitalization Project ng pamahalaan. Ang inisyatibong ito ay nakatuon sa pagkilala ng mayamang kasaysayan ng distrito at mabigyan ng atensyon ang nararapat dito. Noong nakaraang taon, bilang bahagi ng unang yugto ng programa, pinangunahan ni Pangulo ang pagsasailaw ng Jones Bridge. Tiwala si Pangulong Marcos Jr. na ang programang ito ay tutulong sa lalo pang pag-usbong ng mayamang kultura ng Jones Bridge. Maliban dito, maisa sa buhay din ang espesyal na pagkakaibigan ng mga Pinoy at ng Chinese community, lalo na sa larangan ng komersyo at kasaysayan. At bago po tayo magtapos, ang anunsyo po namin lahat, Happy Valentine's Day! At dito po rin tatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas. Inyo po napakinggan ang Presidential Communications Office briefing sa pangunguna po ni PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Sa pagpapatuloy po na ating balitaan, inaasahang magtutuloy-tuloy ang pagpapatayo ng ilang mga irrigation flagship project ng pamahalaan ngayong taon. Ito ang iniulat ni National Irrigation Administration ni Administrator Eddie Guillen sa programang Global na Tayo. Kabilang na dito anya ang Balog-Balog Multipurpose Dam sa Tarlac at Tumawini River Dam sa Isabela, Panay River Basin Dam, Halaur Dam at Ilocos Norte, Ilocos Sur Abra Irrigation Project. Batid na 63 bilyong pisong pondo ang inilaan ng pamahalaan para sa NIA sa taong kasalukuyan. Kabahagi pa rin ito ng mandato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tututukan ang mga hakbang para sa pagtitiyak ng food security ng Pilipinas. Well, yung mga flagship projects, alam naman ho natin malalaki yan. Ano po? So, sisimulan ngayong taon na ito, yung pagtutuloy ng Balog-Balog Multipurpose Dam dyan po sa Tarlac. Ano po? Ilang presidente na po ang
gumawa niyan, hindi nila natapos. So gusto ng Pangulo natin, President BBM, tapusin na po natin yan. Ano? So isa yan. Ang isa pa pong malaking project natin is yung Tumawini River Dam sa May Isabela. Yung isa naman po sa yung Panay River Basin. At alam naman natin kung gaano ka magbaha doon sa Panay, ano? Lalo doon may Capiz area. So malaking bagay din po yun. Yung Halaor Dam, yung pagtatapos po ng irrigation facilities niya. Actually, yun yung pinakamalaking budget ng NIA ngayon. No? Aabot yun ng 6 billion. At yun din pong Ilocos Norte, Ilocos Sur Abra Irrigation Project. Makikinabang po dyan na tatlong probinsya. No po? At marami pa pong iba. Sini Administrator Eddie Guillen. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Wastong pamamahala o good governance, ito ang panawagan ng karamihan sa mga kalahok sa public consultation hinggil sa anti-political dynasty bill na isinagawa ng House Committee on Electoral Reforms and Suffrage sa Carmona City, Cavite. Sa programang Global na Tayo, sinabi ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairperson at Llano del Sur, 1st District Representative Zia Alonto Adyong, na hindi lamang usapin ang dinastiya bagkus tinalakay din ang kampanya laban sa korupsyon sa naturang public consultation. Dagdag nito na panahon na rin upang muling pag-aralan ang Omnibus o Election Code dahil nabanggit sa konsultasyon ang isyu ng campaign financing. Muling lumakas sa suporta sa panukalang anti-dynasty bill dahil sa pag-aproba rito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang isa sa 21 priority legislative measures sa ikatlong LEDAC o Legislative Executive Development Advisory Council. Sa Mutsari, no, maraming mga issues, hindi lang limitado dun sa anti-political dynasty. Essentially, yung panawagan nila is good governance. No? Of course, andyan yung corruption na sinasabi nila. In fact, gusto nilang i-qualify nga yung political dynasty to specifically refer to corrupt officials. So, I think yung mga residente doon, because of what they have experienced sa pamamalakad sa Carmona City, they don't necessarily agree that all political families are all bad. Actually, tama naman yun kasi it's not really about the family or the concentration of power, no, ika nga, but it's how one is actually used the mandate and the authority given to the people. So yun ang kanilang unang pinaabot sa atin. And we understand that. Number 2 is yung sa mga karamihan sa mga nagsalita din is yung paano mo strike yung balance between those who are running with so much resources compared to those who are do not have that much resources to compete in an election. So makikita natin yung concern nila na yung dapat mas when you don't only speak about wider participation, but you also speak about equal opportunity for others to be heard during electoral processes, how to campaign. So I think that goes to the issue of campaign financing. Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairperson, Llano del Sur, 1st District Representative Zia Alonto Adyong. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nagbigay ng direktiba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang mapaganda at mapabilis ang internet connectivity sa buong Pilipinas. Dahil dito, inilatag na ng Department of Information and Communications Technology ang ilang mga proyekto upang maisakatuparan nito. Sa programang Front and Center ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda, ang ilan sa mga ito ay ang free Wi-Fi program na libreng na-access ng mga Pilipino sa mga
pampublikong lugar at maging sa mga paaralan sa ilalim ng SIM ng bayan. Isa rin sa mga programa ng kagawaran ay ang National Fiber Broadband na layuning pagbutihin ang internet connectivity ng mga lugar sa bansa. At target na rin ikonekta ang Mindanao upang mas maging malawak ang digital infrastructure. Lahat ng ito ayon kay Sec Aguda ay panimula pa lamang at magpapatuloy ang rollout ng mga digital infrastructure. Alinsunod sa bilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing konektado ang mga Pilipino. Paulit-ulit sinasabi ni Pangulo pag nakikita ako, dapat walang Pilipino na magrereklamo na naka-offline sila. So unang-una dyan, yung free wifi. Hindi lang mura yan, libre yan. At tumutupad lang po tayo sa batas na kailangan maglagay ng free wifi sa mga public places. Ika na yan, tinutulak na po namin yan. Ngayon po, sisimulan namin tapusin lahat ng mga DepEd schools. Dapat lahat connected. Tapos, within the year, mag-move na kami sa mga barangay. Tapos, susunod namin mga health center. And then, kamakailan, nakita nyo yung mga busway at MRT. Second, yung National Fiber Broadband naman. Yan naman, tinatapos natin para umabot yung connectivity na mabilis sa Mindanao. Tapos na po yung Luzon, tapos na yung Visayas, Mindanao na yung susunod. Tapos, tinulak ni Presidente na SIM ng bayan. Pinamimigay po tayo ng SIM dun sa mga GIDA areas, yung mga talagang nasa liblib na lugar, para magkaroon sila ng free mobile service din. So yan po, lahat yan ginagawa natin sa pag-utos po ng Pangulo. Tinig the Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating national news. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas ngayon. Antabayanan ninyo ang ating regional news sa pagbabalik po iyan, makalipas ang ilang paalala. Isang dying medium na raw ang radyo, pero sa katotohanan, nananatili pa rin itong tanyag at patuloy na naaabot ang karamihan sa mga tao. Maaaring nagbago o nakisabay na rin ito sa makabagong panahon sa pamagitan ng internet at streaming, pero ang radyong ating nakasanayan ay nananatili pa rin sa isa sa pinakamahalagang daluyan para sa parehong libangan at pagpapakalat ng impormasyon. Ako si Alberto Bonsoy Condinato. Hey, this is Jay. Ito si J. Mark Dagala para sa Radyo Pilipinas. Happy World Radio Day at patuloy na maghatid ng balita at impormasyon. Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita para sa ating regional news ngayong araw na ito. Kalinga Pagta o Codified Customary Law ng mga taga-Kalinga inilunsad bilang bahagi sa pagdiriwang ng 31st Kalinga Founding Anniversary at 7th Bodong Festival. Magbabalita si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Formal na ilunch iti Kalinga Pagta wenno Codified Customary Law dagiti taga-Kalinga kaspasad iti panangrambak iti 31st Kalinga Founding Anniversary ken 7th Bodong Festival. Sigon kini Engineer Andres Ngawi nang rugiti codification iti Pagta iti Bodong System wenno Peacepact tinaduma-duma tripo ti Kalinga iti 1974. Manilano kunana ang naaramid iti codification ken modification iti Pagta ken Bodong Congress tapno maisimpa dagiti issues ken concerns a masapul a sukatan wenno nayunan para iti pagsayaatan ti amin na asakop iti Bodong System. Iti Kalinga Pagta tagserbi a pagbasaran iti pannakaresolba kadagiti tribal conflicts. May iti daytoy dinawat ni sigud a Congressman Aling Jesse Mangawang nang ibagi kini Congresswoman Dr. Caroline Agyaw ang masapol iti patas a pannakaipatungpal iti Pagta iti Nyaman at tribo. Kastapay ngayong pagganatgat ni Governor James Eduba ngay tinasao a customary laws ti Kalinga ket saan a kontra iti national laws no di ket tumulong daytoy tapno maliklikan ken masolusyonan dagiti krimen wenno conflict iti komunidad. Kabayatan na inibkas dagiti lokal nga opisyal iti naduma-duma munisipyo iti suporta para iti kapya kinurnos iti probinsya. Manipod DZR Kitabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Senador Raffy Tulfo, Land Transportation Office o LTO at Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB nagsagawa ng inspeksyon sa mga terminal sa Batangas. Detalye mula kay Army Isles ng RP Lucena. Ininspeksyon ni Committee on Public Services Chairperson Senator Raffy Tulfo ang mga terminal sa Batangas noong Martes kasama ang mga kawani ng LTO at LTFRB. Ayon sa opisyal na pabatid ng LTO-4A, sinuri ni Senator Tulfo ang mga palikuran ng mga terminal, gayon din ang mga bus, modernized jeepney at iba pang mga sasakyan na bumabiyahe sa loob ng mga terminal. Ilang bus ang binigyan ng citation tickets dahil sa mga nakitang paglabag, kabilang violation of 2D para sa maninipis o worn-out na gulong at violation of 4.21 para sa kawalan ng fire extinguisher alinsunod sa umiiral na patakaran ng LTO. Nilalayo ng naturang inspeksyon na matiyak ang kaayusan, kalinisan at kaligtasan ng mga terminal at pampublikong sasakyan, lalo na sa mga lugar na marami ang bilang ng mga pasahero. Mula sa RP Lucena, ito si Carmen Isles para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nahuling buhaya sa Balabac, Palawan, inilipat sa Palawan Wildlife Rescue Center. Magulat si Jillian Faye Ibanez ng RP Palawan. Sa pag-arakisondon niyang Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center o PWRCC ang buhayang adakap sa may barangay Sibaring Balabac kanu lamang ing pangunahan niyang mga tawan niyang Palawan Council for Sustainable Development Staff o PCSDS ig PWRCC ang pagdarakapan matapos mabarita ang pag-atake sa isa lang lalaki sa lugar. Mitakas nga 10.9 kapi ang adakap nga buhaya nga silad sa ing babasian bago debelen sa anang natural nga iristaran. Ing abot 7 ka adlaw ang ing bubuhat nga trapping operation bago dayon nga nakontrol ang ayop. Ing biyahe sa kayang pump boat ang buhaya nga papakon sa pantalan ng Buliluyan sa Bataraza. Ingatid gamit ang truck ang PCSDS enforcement team ang buhaya alin Bataraza papakon sa pasilidad ang PWRCC. Ang palba nga mga otoridad nga marisgo ang pagdakap o pagbel ang buhaya kung ara adadapat ang kinalaman ig pagtoy-toy ang sanay. Ing payuan ang publiko nga mag-ikaw sa mga lugar nga mubuhaya may pagpapakondiktar nga lagi sa PCSDS sa oras ang Karasigan. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Libre insurance coverage para sa mga job order at contract workers pinagpaplanuhan na ng lokal na pamahalaan ng Calbayog. Narito ang report ni Charmaine Perito Balves ng RP Calbayog. Magkakamay-ada sa libre nga insurance coverage para sa mga job order o contract workers sa LGU Calbayog. Ini ang ginanunsyo ni Vice Alcalde Rex Daguman sa usang meeting kaupod ang mga department heads katiyuanan sa programa nga mabuligan ang mga nagtatrabaho nga dire regular nga empleyado linabina sa oras sa aksidente ug tigdaay nga panginahanglan. Ginmando ni Vice Alcalde ang mga opisina nga igsumeter ang listahan sa mga job order o contract workers lagip ang mga kinahanglanon nga dokumento para sa insurance enrollment. Nakipag-partner ang opisina sa ABIC Personal Accident Insurance nga maghahatag sa 24/7 coverage on duty ngan off duty sa bug-os nga tuig. Pinaagi sining inisyatibo karuyag siguraduhon sa gobyerno lokal nga may bastante nga proteksyon ang nga tanan nga nagtatrabaho nano pa man ang era employment status. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito Balves, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lokal na pamahalaan ng Tandag patuloy sa relief operations matapos maapektuhan ng bagyong Basyang. Magulat si Angel Luisa Obosa ng RP Tandag.
Padayon ang relief operation sa lokal nga panggamahanan sa Tandag City human kini maapektuhan ang libo ka pamilya tungod sa tropical depression Bashang. Kaniadtong Martes, February 10, 2026, gipahigayon ang food pack distribution sa mga barangay Awasan, Biuto, Quezon, San Agustin Norte, San Agustin Sur, Buena Vista, San Isidro, Salvacion, Mabuhay ug Pangi. Gisiguro ni Mayor Roxanne Pimentel nga ang tanang pamilya makadawat og ayuda ug wala kini gipili. Matud ba sa alkalde, adunay mosunod nga schedule alang sa uban pang barangay aron masiguro nga matagaan og hinabang ang tanan. Sa pagkakaroon, full force ang paningkamot sa City Government of Tandag aron dali nga mahatagan og suporta og hinabang ang mga pamilyang naapektuhan sa bagyo. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Angel Obosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Philippine Statistics Authority, sulu patuloy ang iba't ibang aktibidad ngayong Civil Registry Month. May report si Eloisa Muhammad ng RP Hulo. Bilang bahagi sa Engineers Pakaradyan sa Philippine Statistics Authority atau PSA suluha pagsabo sa Civil Registry Month ay kakatuang tagunong tahon na bihaon nagpaon inupis coastal cleanup activity ha Imbitea Beach Resort do Bagua Patiku Sulu. 5 mudi in mga nagahina nga PSA sulu OJT student BIPAT iban sa mga municipal civil registrars in Indanan. Magpatarang ini sina pamagbuki sina upis sa pag-ayad sin kakaya-kayaan kaayo sin pag-abi-abi hakatan nanuan ini daplakan. Samantara lamod day sa papakaradyaan nila in on-the-spot poster making contest. Tiauran sin Unom Senior High School hada Irahulo. Magapapatas sin ingat kapandayan si mga kabataan. Ipamahalaya kay mga nagpandaugad na ini dungan iwan sin pagtambol sina Civil Registry Month hapi siya kahantag pito sin February 2026. Deng RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po rin yung mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod na po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam mo ba? Maari mong gamitin ang ubas bilang natural ice cubes. I-freeze lang ang mga ito at gamitin sa iyong inumin para manatiling malamig nang hindi nadadagdagan ng tubig o natutunaw ang lasa. Perfect ito sa wine, juice o kahit tubig. Refreshing at masarap pa. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Iginawad na ng Philippine Ports Authority o PPA ang 704.62 million pesos project para sa pagpapaganda ng Basco Port sa Batanes sa Gold Ridge Construction and Development Corporation. Sa Notice of Award na may petsang February 10, sinabi ng PPA na ang Bataan-based firm ang nagbigay ng pinakamababang bid mula sa 5 kumpanyang sumali sa bidding para sa rehabilitasyon at pag-upgrade ng airport. May 900 calendar days ang kontratista para tapusin ang proyekto. Kabilang ang pagtatayo ng bagong port operations area at reinforced concrete pier. Ang Basco Port ang pangunahing daungan para sa kalakalan, turismo at konektibidad sa lalawigan ng Batanes. Inaasahan ng PPA na lalo pang lalakas ang maritime trade at connectivity ngayong taon matapos ang matatag na performance noong 2025. Lumampas ang ahensya sa target nito matapos makapagtala ng 307.64 million metric tons ng cargo throughput. Tumaas ng 6.3%. Sa 2026, inaasahang lalago pa ng 4.3% ang cargo volume tungong 320.94 million metric tons na pangunahing itutulak ng foreign cargo. Tinatayang tataas ng 3.94% ang container throughput sa 8.88 million 20-foot equivalent units habang ang passenger traffic posibleng umakyat ng 5.78% sa 87.26 million. Nananatiling optimistic ang PPA dahil sa nagpapatuloy na pamumuhunan sa mga port upgrades sa buong bansa.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakahanda ng isubasta ng National Food Authority o NFA ang 754,000 na sako ng aging o tumatanda ng milled rice, mga bigas o naluluma ng milled rice, mga bigas na mahigit 3 buwan nang nakaimbak. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, kailangan itong gawin upang magbigay daan sa espasyo sa mga bodega at maiwasan ang pagkasira ng bigas. Gaganapin ang opening ng auction tender sa February 20, habang ang pre-auction conference sa February 13. Tiniyak ni Lacson na ang lahat ng bigas na isasali sa bidding pasado sa laboratory test at ligtas kainin. Kapag naibenta ang lahat, inaasahang nakakalikom ang NFA ng humigit kumulang 912 million pesos para sa mga gastusin tulad ng pasahod, paggiling, transportasyon, pagbili ng sako at maging ng mga truck para sa pagbili ng palay. Bukas ang bidig sa anumang negosyo o individual na may kompletong dokumento sa NFA Central Office ang auction, ngunit maaaring magsumite ng bid sa mga regional office. Minimum na 5,000 na sako ang maaaring ibid at mag-iiba ang presyo depende sa edad ng bigas mula 25 pesos 16 centavos kada kilo para sa 3 hanggang 6 na buwan, hanggang 22 pesos 52 centavos kada kilo para sa higit 18 buwan. Ang mga hindi maibentang bigas ay muling isusubasta matapos munang ialok sa mga lokal na pamahalaan at government-owned and controlled corporations o GOCCs. Sinabi rin ni Lacson na nasa 70 hanggang 80 bodega ang kasalukuyang inaayos, ngunit sapat pa rin ang supply ng bigas sa bansa. May 440,000 metric tons ng milled rice na kayang magpakain sa buong Pilipinas ng 11 araw kahit sa panahon ng kalamidad. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang palitan ng piso kontra sa ibang salapi ngayong araw. Ang United States dollar nasa 58 pesos 18 centavos, Japan yen 38 centavos, Singapore dollar 46 pesos 11 centavos, South Korea won 4 centavos, China yuan 8 pesos 43 centavos. Ang Hong Kong dollar 7 pesos 44 centavos, United Kingdom pound 79 pesos 28 centavos, European Monetary Union euro 69 pesos 7 centavos, Canada dollar 42 pesos 76 centavos at Saudi Arabia rial 15 pesos 51 centavos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Susunod na po ang ating balitang pampalakasan mula kay Erwin Peñano. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang Pilipinas Ngayon. Para naman sa sigwada ng mga may init to sports balita, unahin natin ang tennis. Nakalapag na nitong Huwebes sa United Arab Emirates ang Filipina tennis ace na si Alex Ayala para sa inaasahan nitong paglahok sa WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships ngayong weekend. Sa kanyang social media account, ibinahagi ni Ayala ang larawan ng kanyang flight mula Qatar papuntang UAE, magiging ang isang video mula sa kanyang paglilibot sa isang souvenir shop. Ang Dubai tourney ang ikalawang sunod na WTA 1000 event ng world number
number 14 na si Ayala matapos ang kanyang paglahok sa Qatar Open. Inaasahan ding magiging star-studded ang Dubai event dahil ang ilan sa mga bigating tennis ace gaya ni na world number 1 Arina Sabalenka, world number 2 Iga Swiatek, world number 5 Coco Gauff at world number 7 Mira Andreeva ay inaasahang papalo sa torneo. Ito na ang pang-anim na tennis event ni Ayala ngayong 2026 buwat sa sunod-sunod na kampanya sa ASB Classic sa Auckland, New Zealand, Australian Open, Manila Open, Abu Dhabi Open at Qatar Open. Hahataw ang Dubai Tournament simula Pebrero 15 hanggang 21. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula tennis, kabig naman tayo sa volleyball. Matagumpay na naalpasan ng Zeus Coffee ang matatag na kargada ng Akari mula sa kanilang sagupaan sa PVL All-Filipino Conference sa PhilOil Center sa San Juan City, Huwebes ng gabi. Sa patnugot ng outside hitter na si Chini Arroyo, nagawang makalapag ng Thunderbells ng mga mahalagang punto sa deciding 5th set buwat sa 18 points na nabuo ng 15 attacks nito. Nagpakawala rin ng 14 points mula sa 10 attack si Jovelyn Gonzaga para sa Zeus habang kumamada ng 10 points at 4 na block si Riza Nogales. Sa huli, ang matatag na effort ng Thunderbells ang nagpatiskarga sa combined 48 points ng Akari players na sina Ivy Lacsina, Fifi Sharma at Chenny Tagaod. Nagtapos ang game sa 16-25, 25-18, 18-25, 25-23 at 15-12. Ito ang unang panalo ng Zeus mula sa unang dalawang alat na nalasap nito sa komperensya habang nakakadalawang sunod na talo naman ang Akari. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula volleyball, lipat naman tayo sa road cycling. Hindi na nakapadyak pa podium finish ang iba pang pambato ng Pilipinas sa ACC Asian Road Cycling Championship sa Qasim, Saudi Arabia. Sa mga natapos na event ng kompetisyon, umabot lamang sa 34th place ang nakuha ng Pinoy road cyclist na si Joseph Havinyar matapos kapusin ng 4 minutes at 38 seconds mula sa gold medal finish ni Yevgeny Fedorov ng World Tour XDS Astana. Sumapit naman sa 52nd place ang isa pang Filipino bet na si Ronald Oranza nang mahuli ng 4 minutes at 41 seconds sa 156km race habang nagsettle naman sa 68th spot si Nash Lim. Sa men's U23 road race, natapos lamang sa 34th place ang pambatong si Jude Francisco habang napasama naman sa top 18 buwat sa pagiging 8th placer ni Lim sa men's elite ITT. Sa kabuuan, tanging ang cyclist na si Mark Galedo lamang ang nakasilat ng ginto at pilak na medalya mula sa kanyang pagsabak sa Masters category. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa collegiate football naman, nanganganib ang title defense ng Far Eastern University buwat sa Bantang Dala. Yun ang University of Santo Tomas sa kanilang nakatakdang salpukan sa UAAP Men's Football Semis ngayong hapon, Pebrero at 13. Matatanda ang binasag ng Golden Booters ang twice-to-beat advantage ng Tamaraws noong linggo gamit ang 2-1 win sa una nilang sagupaan. Aminado si FEU coach Jake Moralio na nawala ang concentration ng kanyang mga
mga alaga noong second half ng first match, kaya naman ginamit ito ng uste para ipukol ang dalawang magkasunod na goals. Ngayong nasa do or die situation na ang team, tiniyak ni Morallo na handa ang tama raw sa anumang adjustments. Masuwag lamang ang opensiba ng Espanya-based squad. Sa panig naman ng Golden Booters, bagaman isang hakbang na lamang ang kailangan para sa finals ay hindi pa rin sila magpapakakampante lalo't may ibubuga pa ang FEU. Pagbibigay diin pa ni UST head mentor Marjo Aliado, inaasahang magiging matira-matibay ang huling bakbakan ng dalawang team. Sisipa ang do or die match ng FEU at UST mamayang alas 5:30 sa Rizal Memorial Stadium. Ang mananalo sa nasabing salpukan ang siyang haharap sa University of the Philippines sa final sa Pebrero 23. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Samantala, ang tabayanan ng mga bagong chika sa mundo ng showbiz tampok sa Balitang Artista segment ni Mama JT sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon. Pakalipas lamang po ang ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba na tuwing ikalawang linggo ng Oktubre, ipinagdiriwang natin ang National Mental Health Week? Diniklara ito sa bisa ng proklamasyon bilang 452 noong 1994 upang palawakin ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng mental health. Mahalaga ito dahil tulad ng ating pisikal na kalusugan, kailangan ding alagaan ang ating isip at damdamin. Kaya ngayong Oktubre, maglaan ng oras para kumustahin ang sarili at ang mga mahal sa buhay. Tandaan, ang malusog na pag-iisip ay pundasyon ng mas masayang buhay. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. At halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Eto na, ang ratsyada ng ating mga chika. Kung ang celebrity manager na si OG Diaz ang tatanungin, mas gusto niya na magkita sila ng dati niyang alaga na si Liza Soberano nang hindi planado o aksidente para mas maging genuine ang kanilang pag-uusap. Matagal na silang hindi nakikita ng personal ngunit masaya itong si OG na muli sila magkapalitan ng mensahe kamakailan matapos mag-reply si Liza sa kanyang birthday greeting. Tungkol naman sa posibilidad na muli niya maging manager ni Liza, sinabi ni OG na nakadepende ito kung gugustuhin niya. Handa siyang magbigay ng payo kung sakaling lumapit ito sa kanya, lalo na kung ano ang dapat baguhin o ibalik sa kanyang career, partikular ang mga hinahanap ng fans. Gayunpaman, naniniwala siya na makakabalik si Liza kahit hindi siya ang manager nito. Suportado rin ni OG ang Hollywood dream ni Liza at nananatili ang paghanga niya rito. Iginit din niya na wala siyang sama ng loob at mahalaga sa kanya ang 12 taong pinagsamahan dahil itinuring niya itong parang sariling anak. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Ito pa sa iba pa nating chika for today, nag-viral ang isang Karen to Karen moment sa evening newscast ng isang TV network matapos magkamali ang news anchor na si Karen Davila sa pagbato o pag-toss ng report. Sa halip na banggitin ng field reporter na si Karen de Guzman, sarili niyang pangalan ang nasabi live on air, ngunit agad niya itong naitama. Sa halip na ma-stress, tinawanan na lamang ni Davila ang insidente at nagsorry sa social media, sabay-sabing tao lang po nagkakamali. Agad kumalat online ang clip at nagbiro ang netizens tungkol dito. May ilan pang nagbalik tanaw sa iba pang nakakatawang Karen moments sa showbiz, kabilang ang dati niyang on-air blooper kasama ang veterano o kapwa niya broadcaster na si Noli De Castro. Sa huli, ipinakita ni Davila na kahit veteranong anchor ay nagkakamali rin at okay lang yon.
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Ito, isa pa, tila tanggap at boto ang pamilya ni Clea Pineda sa rumored partner niyang si Janela Salvador. Dumalo kasi si Janela kasama ang anak nitong si Jude sa birthday celebration ng ina ni Clea sa Pampanga at base sa mga ibinahaging larawan sa social media, tila itinuturing na siyang bahagi ng pamilya. Makikita rin ang sweetness ng dalawa at ang bonding ni Jude sa pamangkin ni Clea. Dahil dito lalong umugong ang issue na may relasyon ang dalawa kahit wala pa silang direktang pag-amin. At ito kamakailan ay nagkasama rin silang nagbakasyon sa Amerika. Nagsimula ang balitang pagiging malapit nilang dalawa matapos silang magsama sa isang pelikula na nanalo ng Best Ensemble Performance sa Cinemalaya noong nakaraang taon. Ayon kay Clea, totoo ang pagiging super close nila ni Janela at masaya sila sa piling ng isa't isa. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli natin, chika for today, pinarangalan sina Catriona Gray at Piola Pascual sa ginanap na Global Filipino Icon Awards 2026 sa Kempinski Central Avenue Hotel sa Dubai, UAE. Tinanggap ni Catriona ang Global Icon for Beauty, Advocacy and Culture Award habang ginawaran naman itong si Piolo ng Lifetime Achievement in Filipino Arts and Global Representation Award. Nagpasalamat si Catriona sa natanggap na parangal at ibinahagi ang kanyang karangalan sa social media. Dumalo siya, suot ng gown na likha ng Filipino designer na si Michael Cinco. Bukod sa kanila, pinarangalan din sina Atom Araulio, Zainab Harake at iba pang personalidad tulad ni Ricky Reyes, Rene Salud, Glenda De La Cruz at Pia Marie. Maraming fans at netizens ang nagpaabot ng pagbati at nagpahayag ng pagmamalaki sa tagumpay ng mga Pilipino sa pandaigdigang entablado. Ang naturang awards ay inorganisa ng The Filipino Global Magazine na naglalayong kilalanin at ipagdiwang ang mga natatanging tagumpay ng mga Pilipino sa buong mundo. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na po tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Yan po ang kabuuan nating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side kina Milo Junela at Hiro Lucero sa ating Warcast. Maraming salamat din sa ating executive producer Jerome Toledo na siya ring naghatid ng ating balitang showbiz sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. Kay Erwin Peñano para sa balitang sports at maraming salamat din sa ating station manager Mr. Ray Sampa. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.